Magandang umaga po sa ating lahat. Atin na pong papakinggan ang salita po ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 13. Basahin ko po sa English Bible. Ang sabi po dito, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men." Mula sa talata pong ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. You are the salt. Kayo ang mga asin. Dito po nung sinasabi ng ating Panginoong Hesus ang talatang ito, si Jesus ay nasa Mount Olives na kung saan ay nagkakaroon ng tinatawag na Sermon on the Mount or the Beatitude na ibinigay doon ng ating Panginoon yung mga blessed, 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 blessed. And then pagdating po dito sa verse 13, ipinakita po dito ng ating Panginoong Hesus na tayo ay mga asin. At pinapakita din dito, he described the identity of his disciples before he described their mission. Ipinakita dito ng ating Panginoong Hesus yung kanya pong pagkakakilanlan ng kanyang mga disipulo at saka yung pagkakakilanlan o yung kanila pong mission. Ang mga disciples ni Jesus ay mayroon pong mahalagang mission, pero bago po yun ay ipinakilala muna ni Jesus kung sino sila. At maliwanag na sinasabi po dito na sila ay mga asin. At hindi lamang yung mga disciples ni Jesus ang tinatawag na mga asin, kundi tayo din po na mga mananampalataya ngayon, tayo din po yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay tinawag na mga asin. Kung mapapansin po natin, hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus na subukan nyong maging asin. Pero ang sabi ni Jesus, kayo'y mga asin. Kung papansinin po natin in the ancient world o nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ang asin po ay napakahalaga. Bakit? Kasi ang asin, sa panahon po nila, it preserves food, it enhances flavor, it purified, and it associated with covenant faithfulness. Ganon po kahalaga yung asin sa kanila. At maging sa panahon po natin, napakahalaga din po ang asin. Bago nagkaroon ng refrigerator na kung saan doon natin ilalagay yung mga pagkain na madaling masira, nagkaroon muna ng asin. Na kung saan ang asin na ito ay nagprepreserba ng mga pagkain at nagbibigay din ng panlasa sa ating mga pagkain. Kaya dito po, tinatawag tayo ng ating Panginoong Kristo ng bawat mananampalataya ay kailangang maging asin. Asin ng sanlibutan. Pero ang tanong po dito, what does it mean to be the salt of the earth? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging asin ng sanlibutan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus na kayo'y maging o kayo'y mga asin? Mula po sa talatang ito ay magbibigay po ako ng mga ibig sabihin, the deeper meaning ng salitang you are the salt of the earth na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, salt preserved from corruption. Ang asin ay nagprepreserba sa pagkasira, pagkabulok, pagkawasak. Christians are called to slow the spread of moral and spiritual decay. In Jesus' day,
salt preserved meat from spoiling. Ginagamit po nila yung asin para wag masira ang isang karne. Likewise, sa panahon po natin, believers preserve godly values in a simple word through holy living and faithful witness. Yung sinasabi po dito na tayo'y mga asin, it preserved from corruption. Tayo ang nagpre-preserba sa pagkasira, sa pagkawasak. Sa panahon po natin ngayon na nawawala ang moralidad, sa panahon po natin ngayon na nawawala ang mga tinatawag na godly values, tayo pong mga mananampalataya na sinasabi ng Panginoon na tayo mga asin, we preserve the godly values. Dapat makakitaan tayo or wag nating wawalain yung tinatawag na makadiyos na kaugalian, makadiyos na pag-uugali. Ibig sabihin, we live with integrity. Mamuhay tayo ng may integridad. Sapagkat kapag nasira yung integridad natin bilang isang mananampalataya, ang hirap na pong may balik yan. Kaya bilang isang mananampalataya sa panahon natin ngayon na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na tayo'y mga asin ng sanlibutan, ang ibig sabihin nun, we preserve from corruption. Tayo ang nagpre-preserba sa pagkawasak, pagkasira. Kailangang mamuhay tayo ng may integridad. We must stand for biblical truth. Panghawakan, panindigan natin yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Maraming mga pananaw ang mundo. Maraming gustong gawin ng mundo. Pero dapat tayong mga mananampalataya as a salt, i-preserve natin yung makadiyos na kaugalian at tindigan, tayuan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, tayuan natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At doon mapre-preserve natin yung pagkawasak, pagkasira. Ibig sabihin na pre-preserve natin yung makadiyos na pag-uugali. Be honest at work and in business. Maging tapat tayo sa ating trabaho. Maging tapat tayo sa ating pag-aaral. Maging tapat tayo sa ating mga negosyo. Sapagkat ang tinitingnan ng Panginoon ay hindi yung laki ng kinikita, ang tinitingnan ng Panginoon ay kung gaano tayo katapat sa ating mga ginagawa. May nakakakita man o wala. Yung pinaka-testing ng ating katapatan ay kung ikaw na lang mag-isa. Madaling ipakita sa mga tao na ikaw ay tapat kapag may mga kasama ka. Kapag nakikita ka ng mga tao. But in your personal life, kumusta po? Tapat pa rin ho ba tayo sa Panginoon? And as a salt to preserve from corruption, we must be honest sa lahat ng pagkakataon. We must be honest sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ang sabi nga ng DepEd, honesty is the best policy. Bilang isang mananampalataya, tayo sanang pagkakitaan ng pagiging tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Influence your family for Christ. Impluwensyahan natin ang ating pamilya para kay Kristo. Na hindi tayo ang may impluwensyahan, but tayo mag-i-impluwensya sa kanila para mailapit natin ang ating buong pamilya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po na tayo bilang isang mananampalataya ay makasama natin ang ating mga pamilya na naglilingkod, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon.
Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ang mundo, ang dami niyang gustong gawin. Ang mundo, gusto niyang impluwensyahan ang bawat tao. Lalong-lalo na ang mga mananampalataya. Dapat tayo ang mag-impluwensya sa mundo. Ito yung sinasabi ng Panginoon na salt. We are the salt because we preserve from corruption. Number 2, salt adds flavor. Ang asin ay nagdadagdag ng panlasa. Christians should make the world bitter by displaying God's love. Ano pong sabi ng Colossians chapter 4 verse 6? Sa New International Version, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Salt makes food enjoyable. Yung asin na nagbibigay ng panlasa sa pagkain ay siya ring asin na nagbibigay kasiyahan sa pagkain. Sapagkat kapag tama ang panlasa, tama ang inilagay mong asin doon sa pagkain, doon sa ulam, ini-enjoy ng bawat kakain doon sa pagkain na inihanda. In the same way, ganun din po, believers should bring encouragement. Believers should bring peace. Believers should bring kindness. And believers should bring help whatever or wherever they go. Kailangan makita sa atin ang encouragement, makita sa atin yung kapayapaan, makita sa atin yung kabutihan, at makita yung pag-asa kahit saan man tayo magpunta. We must speak gracious words. Kailangan magsalita tayo, magbitaw tayo ng mga salitang magaganda at maayos. Ano ba itong gracious words na sinasabi po dito? It is kind, forgiving, respectful. Andon yung pagrespeto mo na bagamat hindi ka uma-agree sa kagustuhan ng iba, sa kagustuhan niya, you speak politely. Bagamat kinukontra mo, nagiging opposition ka sa mga programa, nagiging opposition ka sa sinasabi ng isang tao, sa sinasabi ng iyong kasamahan, hindi ka uma-agree doon, but you need to speak politely. Hindi porket opposition ka is inaaway mo na yung tao. Yun ang sinasabi ng speak gracious words. Magsalita tayo ng mga maayos, mabubuting mga salita. Truthful in love. Bring honest without being harsh or insulting. Yung hindi ka nang iinsulto ng isang tao. Na hindi ka nagsasalita ng marahas, ng masakit sa isang tao. That is the gracious words na sinasabi ng salita ng Panginoon. Napakaliwanag ang sabi niya, let your conversation be always full of grace. Yung ang inyong mga salita, ang inyong mga pag-uusap, dapat punong-puno ng biyaya, punong-puno ng mga mabubuting salita. Kapag sinabi nating mabubuting salita or adds flavor, yung tinatawag nating nagbibigay ng panlasa, encourage the discouraged. Lahat po tayo ay nakakaranas ng discouragement sa buhay. Pero salamat dahil may mga taong ginagamit ng Panginoon na nag-encourage sa atin sa panahon na tayo ay nadi-discourage. Ngayon kapatid, magiging encouragement ka din nawa sa mga taong nakakaranas ng discouragement sa kanilang mga buhay. Kasi maging tayo ay nakaranas din ng discouragement. Meron lang
tumapik sa atin. Meron lang nag-push sa atin. Meron lang nag-encourage sa atin. Kaya narating mo yung kinalalagyan mo ngayon. Kaya dapat tayo din po ay maging encouragement sa mga kapatid natin na nakakaranas ng discouragement. Hindi po lahat pantay-pantay ang aspeto ng ating pananampalataya. Pero dapat bawat isa po sa atin bilang salt na nagdaragdag ng panlasa sa isang pagkain, tayo po ay magiging encouragement doon sa mga discouraged. Be a peacemaker. Tayo po dapat ang maging peacemaker, hindi troublemaker. Hindi pinagmumulan ng away. Hindi pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan. Hindi pinagmumulan ng anumang gulo. Kundi bawat mananampalataya as a disciple of Christ na tinatawag niya tayong mga asin ng sanlibutan, maging tagapamayapa po sana tayo. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Blessed are the peacemaker. Mapapalad ang mga tagapamagitan. Kaya dapat tayo po bilang isang mananampalataya, maging peacemaker tayo. But nakakalungkot, may mga ibang mananampalataya na ang hirap pang pakiusapan, ang hirap pang ayusin, ang hindi pagkakaintindihan, ang hirap pang pag-reconcile. Nakakalungkot yung mga ganong karakter, yung mga ganong ugali ng mananampalataya. But today, sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, maging peacemaker po tayo. Huwag po tayo ang pagmumulan ng hindi pagkakaintindihan, huwag tayo ang pagmumulan ng hindi pagkakaunawaan, huwag tayo ang pagmulan ng pag-away-away, but tayo po ang tagapamagitan. Tayo po ang magiging peacemaker, hindi magiging troublemaker. Amen. Share Christ with gentleness. Ibahagi natin si Kristo ng may kaamuan. Yung hindi ka nakikipag-away sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi yan dapat pinag-aawayan. Kapag nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon, may mga taong pinusupo, may mga taong hindi ka pinapansin, may mga taong binabaliwala ka lamang habang nangangaral ka, habang nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. But magpatuloy ka lang. Huwag mong awayin yung mga taong ganon. Huwag uminit ang ulo mo habang pinapangaral mo, habang binabahagi mo yung salita ng Panginoon. Magkaroon ka ng kaamuan. Huwag kang makipag-away dahil sa salita ng Panginoon. Ibahagi natin si Kristo sa lahat ng tao ng may kaamuan sa ating mukha. Pangatlo na ibig sabihin ng salt, you are the salt of the earth. Salt creates thirst. Yung asin ay nagbibigay ng pagkauhaw. Our lives should make others desire to know God. Ang sabi po ni Psalmist David sa Psalm 34 verse 8 sa New International Version, test and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Tingnan ninyo at tikman, sabi niya, ang kabutihan ng Diyos. Mapapalad ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Katulad ng isang pagkain o katulad ng isang maalat na pagkain na nag-create ng pagkauhaw, ang ating buhay mananampalataya should awaken spiritual hunger in others. Na yung buhay po sana natin ay maging instrumento ng Panginoon para yung iba ay magkaroon din
ng pagkauhaw na makilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kailangang tanungin natin ang ating sarili. Do people see Christ in me? Nakikita ba ng ibang tao sa buhay ko si Kristo? Napakahalaga na ang makita ng tao sa atin, hindi yung ating pagkatao, hindi kung sino tayo, but hayaan natin na mag-reflect ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin nun, makita yung tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Makita yung binago ni Kristo sa ating buhay. Makita sa ating mga buhay yung si Kristo na ating tinanggap, na ating tagapagligtas, na ating sinasamba, na ating pinupuri, na dapat yun yung makita nila sa atin. Does my lifestyle point others toward Jesus? Yung style ba ng pamumuhay mo? Yung estilo ba ng pamumuhay ko? Nakakahikayat ba? Nakakainganyo ba sa iba na mapalapit kay Kristo? O baka naman, kapag hindi mo na kasama ang kapwa mo mananampalataya at ang kasama mo na is unbeliever, ikaw na rin ang sumasama sa kanilang mga estilo ng pamumuhay. Ikaw na rin ang sumasama sa mga ugali nilang hindi magaganda. At ito po nakakalungkot. As a Christian, nangyayari po ito bilang isang Kristiyano. And wake up, believers. Kapag may birthday, isa kang mananampalataya, may okasyon sa bahay, nakakalungkot. Mas inuuna pang magrenta ng video okay at magkantahan ng mga worldly songs. At nagkakaroon ng inuman. Kumusta ang kapitbahay? Kumusta yung mga nakakakilala? So dapat sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, yung estilo ng ating pamumuhay, makita pa rin yung buhay ni Kristo. Yung estilo ng ating pamumuhay, makahikayat, mabilis man lamang yung ibang tao na nakakakita sa atin, even in the occasions. Nakakalungkot po, there's a lot of Christians sa panahon ngayon. Kapag may birthday, may occasion. Kapag Christmas, kapag bagong taon, unang nasa isip, yung kasiyahan sa okasyon. But as a believer, wag natin yun yung unang isipin natin. Ang isipin po natin, papaano natin pasasalamatan, papaano tayo magiging blessing sa iba na nakakakita at makakakita sa gagawin po natin. So tayo ay asin. It adds flavor. Or ito yung nagkikreate ng pagkauhaw ng iba na upang makilala kung sino talaga si Kristo. So tayo pong mga mananampalataya, tinawag tayong asin ng Panginoon. So dapat makita po sa atin itong mga characteristics ng asin na ito. Number 4, salt must remain salty. Ang asin dapat manatili yung kanyang pagkaalat. Yung sinabi ng ating binasa sa ating teksto, kapag nawala na ang alat ng asin, may babalik pa kaya itong muli? Hindi na, sabi din ng Biblia, ito'y tatapak-tapakan na lamang ng tao, itatapon na lamang at tatapak-tapakan na lamang ng tao. A compromised believer loses spiritual influence. Bilang isang mananampalataya at nakikipagkompromiso ka sa ginagawa ng mundo, you lost your spiritual influence. Mawawalang impluensya mo sa spiritual. Salt that loses the effectiveness because salt that loses its effectiveness becomes useless.
Christians lose influence when they compromise with sin or neglect their relationship with God. Bilang isang mananampalataya, iwasan po nating makipagkompromiso sa ginagawa ng mundong ito. Manatili po tayo at ipakita natin yung pagiging asin natin na may alat sa harapan ng Panginoon. We must maintain our spiritual life through prayer, through God's Word, through obedience, through fellowship, and through holiness. Panglima at ang panghuli na characteristics of salt. Salt must be scattered. Salt is effective only when it comes into contact with that or with what it is meant to influence. Kailangan yung asin ay magamit. Hindi lang pang-display. Hindi lang nakalagay doon sa kusina, sa isang lagayan. Ganyan din ang isang mananampalataya. Kailangan magamit tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan magamit yung asin na yan. Magamit ang isang mananampalataya na magbahagi ng salita ng Panginoon. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung pag-iimpluwensya sa iba palapit kay Kristo ay hindi lamang trabaho ng pastor, kundi trabaho ng bawat mananampalataya. Bawat believer, bawat mananampalataya kay Kristo, dapat tayo po ay magpagamit para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Salt left in the container does nothing. Kapag mananatili lamang tayo na nakaupo at ayaw nating magpagamit sa Panginoon, useless po tayo sa harapan ng Diyos. So dapat bilang mananampalataya, magpagamit tayo sa Panginoon. Christians are called to engage the world, not isolate themselves from it. Ang mga mananampalataya ay tinawag para magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay tinawag para mag-impluwensya sa salita ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay tinawag to influence others to Christ. Hindi yung ikaw yung nai-impluwensyahan. Na kapag niyaya ka kahit alam mong mali, kapag niyaya ka, andon sama ka kaagad. But as believers of Christ, tayo ang mag-impluwensya sa mundo. Be salt, maging asin tayo sa ating tahanan, maging asin tayo sa ating mga trabaho, maging asin tayo sa mga paaralan, maging asin tayo sa ating mga kapitbahay, maging asin tayo sa loob ng church, at maging asin tayo even in online sa pamamagitan ng mga postings po natin, mga salitang binibitawan, mga actions. So dapat makita na tayo ay mga asin ng mundo. Asin ng Diyos to influence ang mundo. Huwag tayong magpa-impluensya sa mundong ito na ating ginagalawan. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. And as a believers of Christ, yung mga katangian ng asin na yan, sana o nawa makita po sa atin. So Jesus reminds us that every believer has a God-given purpose. Mga kapatid, be salt that preserves truth and righteousness. Be salt that adds flavor through love and grace. Be salt that creates thirst for God. Be salt that is pure by remaining close to Christ. And be salt that is scattered
to influence the world. Maging influensya sana tayo ng mundong ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito yung mga characteristics of the soul na nawa makita po sa atin bilang isang mananampalataya. Sa hayaw at sa gusto natin, sabi ng Bible, in the book of 1 Corinthians, if I'm not mistaken, tayo ay pinapanood, tayong mga mananampalataya ay pinapanood ng sanlibutan. Bawat galaw, bawat sinasabi, bawat salitang lumalabas sa ating mabibig, pinapanood ko tayo, binabantayan ko tayo. At kapag tayo ay nagkamali, kapag tayo ay nagkagawa ng pagkakasala, huhusgahan kanila, huhusgahan nila tayo. Hindi nila mauunawaan, hindi nila maiintindihan. Kaya bilang asin ng sanlibutan, bilang mananampalataya na tinawag na asin ng Panginoon, huwag nating hayaan na mawala yung alat ng asin na yan. Nawa ang panalangin natin sa Panginoon, magliwanag o maging asin tayo sa sanlibutan ito, na yung katangian ng mga asin na yan makita sa ating mga buhay. Dakilang Diyos sa umagang ito, maraming salamat sa inyong masalita. Tinawag mo kami mga asin ng sanlibutan. At ipinakita mo rin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging asin ng sanlibutan. Lord, help us na yung mga katangian ng asin na ito ay magawa namin sa aming mga buhay. Wala kaming sapat na kakayahan, Panginoon. Ba't kami ay patuloy na nagtitiwala sa inyo? Patuloy na iniimbitahan, inaanyayahan ng iyong banal na Espiritu na patuloy niyang i-control ang aming mga buhay, to take complete of us and to take control of our lives. Na sa bawat galaw po namin, Panginoon, na sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, makita, Panginoon, yung pagiging asin namin at maging kagamit-gamit kami sa inyong harapan. Dakilang Diyos, use our lives for your glory. Gamitin mo ang aming buhay, Panginoon, to influence others. Gamitin mo ang aming buhay to influence others for Christ. Gamitin mo ang aming buhay to influence the world for Christ. Panginoon, hindi popularity ang aming hiling, but use our lives. Saan man kami magpunta, gamitin mo kami. Marami pong salamat. Salamat po. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. God bless us.